Welcome back to M-Stream. Narito ng Tagalog movie breakdown ng ikahuling pelikula sa Marvel Phase 4. Ano-ano kaya mga nalagpasan mong detalye, easter eggs at koneksyon sa pelikulang Black Panther: Wakanda Forever. Before we begin, you can comment down below to join in my custom shoutout. Ating balikan ang pelikulang ito at magbibigay ako ng kaunting teorya para may konekta ito sa mga susunod na proyekto ng MCU. Alalahanin natin ang pelikulang ito ay halos umiikot din sa iba't ibang bathala. At si Shuri na nakababatang kapatid ni T'Challa ay hindi naniniwala sa mga bathala gaya ni Buzz kasi nga isa siyang siyentipikong tao kaya sinabi niya ditong Past. Time is running out. Please allow me to heal my brother of this illness, and I will never question your existence again. Sa mga hindi nakakaalam, si Buzz ay siyang Diyos na nagbabantay sa Wakanda sa anyo Black Panther. Ang pag-uugali nito ni Shuri ay utay-utay magbabago sa buong pelikula dahil sa pagkawala ng kanyang mga mahal sa buhay at pagsaalang-alang sa nasasakupan ng Wakanda. Matapos niya matanggap ang parangal ni Killmonger sa Ancestral Plane, halos magkatugma sila ng kinilos. Anyway. It didn't work. Hey, Shuri. May kita natin sa opening scene na gumagawa si Shuri ng paraan para makopya ang heart-shaped herb para gamutin ang sakit ng kanyang kapatid matapos sunugin ito ni Killmonger sa unang pelikula. At sa pelikulang ito, ginamit ni Shuri ang organic material upang makuha ang epekto ng vibranium na mula sa halaman na binigay ni Namor. Siyempre, ang pelikulang ito ay pagbibigay ng parangal sa yumaong si Chadwick Boseman na ilang taong sinekretong sakit na iniinda. Sa libing, may kita natin ang bigat na nararamdaman nila sapagkat totoong pagluluksa ang nakikita natin dito. May kita natin ang isang mural sa pader kung saan base rin ito sa mga pinta na inalay ng mga fans sa kanya. May kita natin si Queen Ramonda sa United Nations kung saan kinaharap niya ang ilan sa mga nation leaders na kinukwestiyon ng Wakanda kung bakit ayaw nito maglabas ng vibranium. Siyempre may mensahe si Queen Ramonda tungkol dito. It has always been our policy to never trade vibranium under any circumstance. But because of the dangerous potential of you. Samantala, sa Atlantic Ocean, may kita natin ang ilang USA government na naghahanap ng vibranium sa ilalim ng karagatan. Muntik nang maging matagumpay ang kanilang ginagawa pero isa-isa silang pinagpapatay ni Namor. Si Namor nga ba'y mabuti o masama? Panoorin mo ang video ko tungkol dyan. May kinig natin ang tinig na ginagawa ng mga tauhan ni Namor at sa Greek mythology gawain ito ng mga sirens o sirena upang itaboy o akitin ng mga mangingisda o pirata para kainin sila. Ang istorya ni Namor dito ay ibang-iba sa comics. Bakit kaya? Yun ay ang istorya ni Aquaman at ni Namor ay magkaparehas pero unang ginawa si Namor. Sa MCU, si Namor at ang mga tauhan niya ay tinatawag na Talokans, hindi Atlanteans. May dalawang Talokans na importante ang ginaganapan dito. Ito ay sila Attuma at Namora. Si Attuma ay isa lamang sa mga bigating kalaban ni Namor para sa trono at maaaring mangyari ito sa mga susunod na proyekto nila. Habang nasa tabing ilog sila Queen Ramonda at Shuri, dito na natin nakilala si Kukulkan, also known as Namor, na ginaganapan ni Tenoch Huerta. Siya ay isang Meksikano at may kita natin ang Talokan ay halos hinango sa disenyo ng Mesoamerican period. Ang Talokan ay binase sa Tualokan, isa ito sa mga kultura na mula sa Aztec. Dito napupunta ang mga kaluluwa ng mga namatay matapos malunod. At isa sa mga bathala nila ay si Kukulkan. Si Kukulkan ay ang Diyos ng mga ulan at bagyo at sa totoong buhay, mayroon pang nakatayong templo para sa bathalang ito na makikita natin sa Yucatan Peninsula na bahagi ng Mexico at Guatemala. At ang mga guhit at pinta sa pader nito ay halos kamuka ng nasa pelikula. Si Kukulkan at ang ilan sa mga Mayan gods ay mayroon sa MCU comics, gaya na lang ng mga Asgardians at Egyptian gods. Ang din Namor na mahanap ang scientist na gumawa ng vibranium detector sa ilalim ng dagat at hindi nila alam na si Riri Williams pala ang nag-imbento nito at hindi rin alam niya na nakumpermiso na pala ang kanyang munting science project ng gobyerno at ginamit ito. Samantala, napunta tayo sa pagpupulong ng iba't ibang tribo ng Wakanda at ang kanilang iba't ibang suot ay totoong kasuotan sa Africa. May kita natin muli si M'Baku, dito nila napag-usapan na mayroon palang
vibranium pa sa ibang lugar at meron din sa ilalim ng dagat at akala nila ay sa loob lang ng Wakanda ito matatagpuan. At napunta tayo kay Everett Ross. Siya yung iniligtas ni Shuri sa unang pelikula at lumabas ang isa sa mga sorpresa na si Contessa Allegra de Fontaine. Natatandaan niyo pa ba si Val? At ngayon nalaman na natin dito na siya ang sekretong pangulo ng CIA. Kung maaalala niyo, ilang beses natin siyang nakita na nagre-recruit ng ilang karakter gaya ni John Walker at si Yelena Belova. Noong ginanap ang D23, nakita natin na siya ang isa sa mga miyembro ng grupong tinatawag na Thunderbolts. Sila yung mga anti-heroes. Matapos makilala ni Okoye at ni Shuri si Riri, sila ay hinabol ng mga kapulisan at hinarang ng mga Talokans. Nagkaroon ng matinding lambanan sila Okoye at Tatuma at sumama si Shuri sa mga Talokans. Pagkabalik ni Okoye sa Wakanda, doon na siya tinagkalan ng posisyon bilang leader ng Dora Milaje. Dahil sa pagkawala ni Shuri, I am queen of the most powerful nation in the world and my entire family is gone! Have I not given everything? humingi ng tulong si Queen Ramonda kay Nakia. Kinuwento ni Namor kay Shuri ang kanyang nakaraan, gayon din ang buhay na dinanas nila sa ilalim ng mga mananakop at kolonyanismo. At sinabi niyang, The plant gave me wings on my ankles and ears that pointed to the clouds. I was a mutant. Utay-utay na naglalabasan ng mga mutants sa loob ng MCU. Sa comics, si Namor ay talagang isang mutant. Nakiusap si Namor kay Shuri na makipagkasundo at makipagkampihan ang mga Wakandans sa mga Talokans para sa mas malakas na pwersa laban sa mga mananakop o mananamantalang manguha ng vibranium. At tayo ay muling nagbalik kila Val. The President wants to take offensive action against Wakanda. Ito ang teori. Paano kung ang President na tinutukoy niya ay nakita na natin sa loob ng MCU noon? Paano kung ito ay si Thunderbolt Ross na ginaganapan noon ng yumaong si William Hurt at ngayon gaganapan na ni Harrison Ford? Ano ba kaya sa tingin nyo? Pwede pa niyang ganapan, di ba? Maaari si President Thunderbolt Ross ay kinukontrol ang mga kilalang super soldiers para pasukin ang Wakanda at makuha ang vibranium. Matapos ang pag-atake ng Talokan sa Wakanda, sinabi ni Namor na na isa sa mga linya niya mula sa comics. Matapos mamatay ni Queen Ramonda, wala nang magawa si Shuri kundi umabante at siyang maging bagong leader. Matapos niya makuha ang epekto ng heart-shaped herb, siya ay napunta sa ancestral plane. At isa sa mga mahalagang parte ng pagsasagawa nito ay kung sino ang pipiliin nilang magpapayo sa iyo, depende sa hinahangad at nararamdaman mo. Si Killmonger ay naghihinagpis kaya siya ay ginabayan ng kanyang yumaong ama. Samantalang si T'Challa ay nadala ng kanilang kinasanayan sa loob ng Wakanda kaya nakita niya ang kanyang ama. At si Shuri ay galit ang nararamdaman kaya ang nakita niya sa ancestral plane ay si Killmonger. May kita natin ang bagong Black Panther sa pangangatawan ni Shuri. Gayon din ang bagong comic-accurate suit armor ni Riri Williams. Nagkaroon ng kasunduan ng dalawang leader at utay-utay ng sinasabuhay ni Shuri ang parte ng pagiging Black Panther niya. Si Riri Williams ay magkakaroon ng Disney Plus show kaya mas makikilala pa natin siya at ang pagligtas ni Okoye kay Everett Ross ay maaaring makita natin ang kasagutan kung anong sumunod na ginawa nila sa darating na proyekto nilang. Ang ending at post-credit scene ay ating pinag-usapan sa ating Let Me Explain segment, kaya panoorin mo na yon. Don't forget to share, leave a like, subscribe ka na para hindi mo malagpasan mga content tulad nito. Kita-kita tayo sa susunod. Who are you? And how did you get in here? Just a man who's lost a lot of time.